Hashtag blessings. Our lives are gifts from above. Hashtag blessings. You fill our hearts with love. Hashtag blessings. Our lives are gifts from above. Hashtag blessings. You fill our hearts with love. Joy, peace, patience, these are things that matter. Kindness, goodness, longanimity. Happy Easter po sa inyong lahat. Ito na po yung linggo ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Natapos na po ang panahon ng Kwaresma. At ito na nga po, yung ipinangako ni Jesus, tunay ngang siya'y magpapakasakit, siya'y mamamatay, pero pangakong tinupad, siya'y muling nabuhay. Sa ating po ebanghelyo ngayon, yung mga alagad ay talagang nagmamadaling pumunta sa libingan ng Panginoon. At ano ang kanilang natagpuan? Libingang walang laman. Siguro sa una parang magugulat sila. O ikaw magugulat ka din. Nasaan yung katawan ng Panginoon? Pero hindi po ba? Ito yung ibig sabihin ng libingang walang laman? Siya ay nagtagumpay laban sa kasalanan, laban sa kamatayan. Hindi na natin kailangan ng pruweba. Makita ang katawan ni Jesus. Yung libingang walang laman ay hamon para sa pananalig. Sumampalataya tayo na si Jesus ay muling nabuhay at kapiling natin. Alam nyo, napaka-praktikal ng mensahe ng pagkabuhay ng Panginoon. Naalala ko nga dati, may nagsabi, for every Good Friday, there is an Easter Sunday. Di po ba totoo? Maraming Good Friday sa ating buhay. Marami tayong naranasang pagsubok. Meron din tayong mga pasakit, pagdurusa. Pero hindi yan ang katapusan. Dahil si Jesus ay muling nabuhay, sinasabing natatagumpayan ng Diyos ang lahat ng negatibong karanasan, lalo na ang kasalanan at kamatayan. Sana itong ating palaging tandaan. Si Jesus na muling nabuhay ang ating pag-asa. Kung ikaw ay may problema ngayon, ano man yan, halimbawa pisikal, may sakit ka, may kapansanan ka, may matindi kang problema sa pamilya, may kasamaan ka ng loob, may hindi kumikibo sa iyo, may hinanakit ka, may matinding dagok sa iyong buhay, tawag nga natin biro ng tadhana, huwag kang matakot. Dahil si Jesus na muling nabuhay ang nagsasabi sa atin, lahat ng yan ay malalampasan natin. Dadaan lang yan. Sabi nga po, for every Good Friday, there is an Easter Sunday. Alam niyo, naalala ko, meron akong 2 libro na nabili. Yung isa, tungkol sa Lenten season. Yung isa naman, tungkol sa Easter season. Yung pamagat ng unang libro, 40 days plus 3. Kasi alam nyo, yung Lenten season, 40 araw. Kaya po plus 3 kasi pagkatapos po ng 40 araw, meron tinatawag na Paschal or Easter Triduum. Ito po yung Holy Thursday, Good Friday, papunta po sa Easter Vigil, yung pong gabi ng Holy Saturday.
At sabi nga po, pagdiriwang na rin po ng Easter Sunday yun. Kaya 40 days plus 3. Yung 3 nga po ay parang tulay, papunta po sa Easter season. Alam niyo, ang ganda ng title ng ikalawang libro. Ano yun? 50 days plus forever. Kasi ang Easter season sa liturhiya, 50 araw. Mas mahaba nga po ang pagdiriwang, di ba? Kasi yung Lenten season, 40 araw lang. Pero may dinuktong. Hindi plus 3, hindi plus 4, hindi plus 5. Plus forever. Kasi sabi nga po, yung pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay, ang pangmagpakailanman. Palagi tatanong, may forever ba? Meron sa Panginoon at sa ating mga nananalig na si Jesus ay muling nabuhay.